Ayun na nga at hiniram niya ang sandata ng estatwa ni Palmia at binato yon sa malapit na tor ng simbahan. Nagiba yun. Nagtaka ang mga tagasunod ng Palmian Faith kung sino ang nagsira ng kanilang plano. At sa isang iglap, nandyan na nga ang kontrabida sa plano nila, si Scarlett. Napansin ng ating bidang prinsesa na walang galos ni isa ang lahat ng naroon kahit na may mga debris na bumagsak sa simbahan. Tinukso pa sila ng ating bidang prinsesa kung sino ang may kasalanan ng pagkasira ng plano. Nainis naman ang mga baliw. Ang tatapang nila, iyon pala sa isang priest lang sila nakasalalay. Sa una, puro yabang lang sila. May papost pang nalalaman ang priest. Pero iyon, nagulat din nang makita ang ulo ng pinakamamahal nilang Palmia, nasa kamay lang ng prinsesa. Nagalit ang priest at naglabas ng ilang malaking sandata pero yon, nabatuhan lang ng ulo ng estatwa, knockout agad. Gusto pa ring lumaban ng mga naroon kaya yon, pinag-knockout silang lahat ni Scarlett din pagkapunta ng mga otoridad, wala na silang malay lahat. Bumalik siya sa bayan Kapagkuan para makita ang sitwasyon. May mga nakarescue ng mga healers na giangamot ang mga nasaktan. Samantala naman, si Lady Diane ay nirescue ni Leo nang matumba bigla ang sinasakyang mataas na karwahe ng goddess. Sunod na araw noon, papunta sila ng Memphis. Takang-taka ang kuya ni Scarlett ba't siya nakadikit na naman sa misyon na yon. At tinanong siya kung may involved ba siya sa massacre kahapon. Ninisyan lang siya ng dalaga at nag-offer ng cookies. Huminto muna sila saglit at nagtayo ng tent. Si Dios ay tapos nang magtayo ng campfire at pupunta sana kay Scarlett nang hatakin siya pabalik ng kanyang leader. Samantala, si Scarlett ay tinawag ng mga priestess dahil nagiging weird na si Lady Diane. Tinawag ng prinsesa ang lady pero sumigaw ito bigla. Nalaman niyang may crush pala ito sa kuya ng prinsesa, si Leo. Tuwing nakikita ng goddess ang mukha niya, naalala niya ang mukha ng prinsipe. Kaya naman pagdating sa Memphis, nagplano silang dalawa. Pinasuot ng simple ng kasuotan si Lady Diane. Nilugay lang ang buhok para sa casual at inosenteng itsura. Nagduda pa si Lady Diane kung gagana ba yon. Nireassure siya ni Scarlett na gagana nga. Dahil pala pinlano na niya yon ng mas maaga pa at kinausap ang kanyang kuya Leo na sumama kay Lady Diane kung inaya siya nito lumabas. Habang nag-uusap pala sila, natagpuan si Nanaka na nakikinig. Nag-request si Scarlett na bantayan si Lady Diane ni Nanaka habang siya naman ay magmamasid lang sa labas. Lumabas siya para magsaya pala. Pero nahuli siya ni Prince Julius na dapat pala may ginagawa pa. Pero natapos na niya ng mabilis lahat. Halimaw ba to? Nang tinanong siya kung ano ginagawa niya sa labas, nagmamasid lang daw siya ng mga adventurers na naroon dahil may mga masasamang adventurer katulad ng lycanthrope. At ayun nga, speaking of, nakadatnan nga sila ng mga siraulo. Nagsisira sila ng pots ng isang tindero. Gusto sila tuloy sa pakin ni Scarlett. Nagbayad si Prince Julius para sa mga pots at hinayaan si Scarlett na bigyan ng sandamakmak na suntok ang mga ito. Samantala, sina Lady Diane at Leo ay nanghuli ng goldfish. Gusto kasi gawin yun ni Lady Diane. Nagsubok si Lady Diane ng ilang beses pero di niya magawa kaya siya tinuruan ni Leo kung paano. Natuwa naman ang batang priestess nang makuha niya ang goldfish. Kapagkuan, binalik niya iyon sa may-ari. Malulungkot daw kasi ang mga isda kapag hiniwalay sa iba. Naglibot pa sila. Kumain sila ng iba't ibang foods, nag-resign ng iba pang mga laro. Pagkatapos nun, kumuha sila ng headband pairs. Cute nga nilang dalawa hehe. Bagay. Nagtanong bigla si Lady Diane kung anong tingin ni Leo dito. Tingin lang sa kanya ni Leo ay parang si Scarlett. Pero may sumingit bigla na sundalo na nagkakaroon ng gulo dahil sa may puting buhok na tao. Binugbog ang mga adventure. Napagtanto ni Leo kung sino yun at napatakbo. Habang si Lady Diane ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Leo. Sa paglakad naman ng ibang sundalo, may sumalubong na tindero na may dalang pagkain. Pasasalamat sa kanila. Tinanggap yun ni Dios pero nagreklamo ang leader. Nagpaalam siya bigla na sa kabila na lang siya magbabantay. Pero di pala yun ang pakay niya. Binabasa niya ang sunod na plano. Si Dios ay traitor. Samantala sa Vanquish Empire, may pumuntang isang taga-sunod ng Palmian Faith. Nagre-request ng alyansa. Sumunod na araw, naglakad sila paakyat ng bundok. Namula ang mukha ni Lady Diane nang tinulungan siya ni Leo.
Si Scarlett naman, nag-encourage ng mga soldiers na magpatuloy. Tinukso naman siya ni Prince Julius dahil dito. Selos ka lang, si Dios naman nakikietsyapwera na naman sa usapan nilang dalawa. Laging third wheeler ang isang to, nagmamayabang pa din ngayon, nakarating sila sa unang kristal. At papunta si Scarlett sa tent ng mga Saints. Iyon pala isa rin siyang Saint. Oh. Lobhang nagulat si Leo dito. Ang prinsipe naman tawang-tawa sa gilid. Nang dumaan pala ang third generation ng Saints, lagi may nag-assist kay Lady Diane at siya ang reincarnation nun. Dahil hindi pa makakatulong si Lady Diane ngayon, siya na ang nag-atubili na gawin ang cleansing ritual gamit ang Chronoa's blessing. Ibinalik niya ang oras kung saan ito ay malinis pa. Mangha dito ang kanyang kuya. Pagkatapos ng cleansing, lumapit sa kanya si Lady Diane, feeling guilty kasi wala siyang naitulong. Niyakap siya ni Scarlett bilang comfort habang tinawag siya sa kanyang totoong pangalan. Nakamasid lang sa kanila si Dios. Nagpatuloy ang paglalakbay, tuwalala si Prince Julius sa bintana. Tumawag si Sigurd noong gabi. Nalaman niyang may traitor sa grupo at wala pang alam kung sino. Pagkarating nila sa lugar, binati sila ng hindi kaaya-ayang pagbati. Si Count Padrak, ang namumuno sa lugar na iyon, ay sinabing peke si Lady Diane at hindi sila magkakaroon na muli ng problema pa. Dahil nasa tabi na nila si Terenetsa, ang goddess ng Palmian faith. Kaya niya kontrolin ang mga sundalo gamit ang pink na usok. Kaya pala nakipag-break si Prince Luke ng engagement. Kaso di niya makokontrol ang mga babae. Kaya naman biglang na-excite si Scarlett at tinanggal ang roba niya. Magkakast sana siya ng spell habang umatake ang mga kalaban pero napigilan yun ng isang tagasunod at pinosas siya gamit ang mga chains na may mahika. Pero napigilan din ni Scarlett ang pagpigil sa kanya dahil sa kanyang earrings. At sinapak silang lahat. Isa-isang pinatumba. Natakot si Terenetsa kay Scarlett kaya pinakiusapan niya si Isabella, ang katabing babaeng nagbabantay sa kanya. Pero napatumba din siya ni Scarlett at nakalapit kay Terenetsa. Sinapak niya ito pero naharangan siya ng nakuhang kapangyarihan galing kay Diane. Speaking of ni Diane, ayun, hawak siya ni Dios at ginagawang pain para pakawalan si Terenetsa. Traidor ang gag. Napakawalan na si Lady Diane pero nakatakas silang lahat. Nawalan ng malay din ang prinsesa. Sa kanyang pagkahimbing na meet niya si Chronoa, ang may-ari ng mismong blessing niya. Nalaman niyang galing ibang mundo si Terenetsa at ginagamit lang siya ni Palmia bilang proxy para masira ang kingdom ng Palistan. Kaya naman binigyan siya ng God of Time ng blessing na mas malakas pa kesa sa hawak niya ngayon. Malugod niyang gagamitin yon para sa kaligtasan ng buong kaharian. Ilang araw na makalipas pero hindi pa rin gising si Scarlett. Pinapunta si Diane sa kwarto ni Scarlett at nalaman ni na Prince Julius na pati pala si Diane ay traitor. Habang na-witness naman ni Nanaka na sinira ng mga Palmians ang isa sa mga pillars. May mga dumagdag pang 2 empire under ni Terenetsa. Kapagkuan, nahuli siya ng mga ito at kinontrol. Nag-report naman si Leo kay Prince Julius na may mga nagwawalang mga halimaw sa labas ng borders. Inutusan ng prinsipe na i-evacuate ang mga tao. Si Diane naman ay nakamasid lang sa bintana at binabantayan si Scarlett. Naiyak dahil nahihinaan siya sa kanyang sarili. Sa pag-trader dito, biglang lumitaw si Dios sa pintuan. Bumisita baga. Ang galing din ng isang to charot. Nag-decide si Diane na hindi na magiging insire dahil ayaw na niya tradurin pa ang mga taong mahal niya. Nainis si Dios dito kaya sinubukan niyang hawakan ang unconscious na Scarlett. Sinubukan siyang pigilan ni Diane kaso madali lang na ihampas ni Dios ang sandata sa kamay niya. Si Scarlett naman biglang nagkaroon ng ulirat at nagising. Sinapak palayo si Dios. Habang sina Prince Julius Naam, lumabas ng borders at na-meet ang vice captain sa mga vanquished Red Sky Dragons. Tinali si Dios ng ibang sundalo. Si Scarlett naman, pinaalis sila para tanungin si Dios. Nakakawala ito pero agad nahuli na naman ni Scarlett. Nalaman na niya ang lahat ng pag-uusap nila ni Diane. Pero nalaman din niya direkta dito na half-sister ni Dios si Diane. Hindi si Sanya ang tunay na pangalan ng saint. Kaya siya sumali sa mga Palmians ay para makita ang ngiti ng kanyang kapatid at para di mawala ang blessing nito. Kaya naman gusto niya na ring tumiwalag sa mga Palmians.